ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap at matindi ang sakit na dulot ng pagkawala ng isang magulang. Ang pagpanaw nila ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa mga puso natin. Ikaw, kabarangay, paano mo dadamayan ang isang tao na nawalan ng magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at palagi ko po kayong pinakikinggan sa Facebook at malaking ginhawa po sa akin ang mga kwento at aral na naibabahagi ninyo. Sa bawat episode ng Barangay LS, pakiramdam ko ay parang may nakakaramay ako. Kaya naman ngayon ay napagtanto ko na gusto ko pong i-share sa inyong lahat ang mga naging karanasan ko sa buhay. Ito pong kwento ko ay tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan ko. Isang kwento ng hirap, lungkot, pagkalugmok at unti-unting pagbangon sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Ako nga pala si Levi. Lumaki po ako sa isang masaya at simpleng pamilya. Si Papa ay isang engineer at si Mama naman ay housewife. Kahit madalas nasa trabaho si Papa ay lagi niya pa rin kaming inuuna. Palagi siyang may oras para sa amin ni Mama. Halata sa lahat ng ginagawa niya kung gaano niya kami kamahal. Isa po sa matagal na naming pangarap bilang pamilya ay magkaroon ng sarili naming bahay. Dahil buong buhay namin, palipat-lipat lamang kami ng inuupahang bahay. Kaya noong napagdesisyonan ni Papa na bumili ng condo unit malapit sa school ko ay sobrang saya po talaga namin. Ang ganda ng condo na nabili ni Papa kasi malapit po ito sa MRT. Maraming kainan sa paligid at safe din ang buong building. Pero hindi rin nagtagal ang kasiyahan namin kasi isang araw, natanggap namin ni Mama ang pinakamalupit na balitang dumurog sa puso naming dalawa. Naaksidente si Papa. Nasagasaan siya ng bus habang pauwi mula sa trabaho. Sobrang gulo ng isipan ko noon. Parang hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, kung iiyak ba ako, magwawala o mananahimik na lamang. Hindi ko na po kayang idetalye ang buong pangyayari kasi hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang lahat. Pero sa isang iglap ay nagbago ang takbo ng buhay namin. Nawalan kami ng haligi ng tahanan at para kaming iniwan ni Papa sa gitna ng dilim. At kinabukasan na walang kasiguraduhan. Ang sigurado lang po ako mula noong araw na yon ay nagbago na ang takbo ng buhay namin ni Mama. Pareho kaming nalugmok sa lungkot at pakiramdam ko po ay nawala na rin ang direksyon ng buhay ko. Pero alam ko rin na hindi pwedeng manatili ako sa ganong kalagayan. Kailangan kong tumayo at magpakatatag. Hindi lang para sa sarili ko, kundi lalo na para kay Mama dahil mula noon kaming dalawa na lamang ang magkasama sa laban ng buhay, Papa Dudut. Okay lang po ba kayo? Levi anak, wag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Nga pala kumain ka na. Pinagluto na kita na makakain dyan. Siguro si Papa na naman yung naiisip nyo, no? Hindi naman talaga nawala yung Papa mo sa isipan ko eh. Talagang nalulungkot at naluluha pa rin ako tuwing naaalala ko yung nangyari sa kanya. Alam mo anak, mas matatanggap ko pa kung namatay yung Papa mo sa sakit eh. Tama na po yan. Hindi po makakabuti sa inyo na balikan yung pagkamatay ni Papa. Basta isa lang po maipapangako ko sa inyo. At yun ay ang hindi ko po kayo iiwan. Salamat nak ha. Naku, sobrang mature mo talaga.
Ngayon sigurado na ako na napalaki ka nga namin ng maayos ng papa mo. Siyempre naman po. At wag na rin kayo mag-alala. Kasi kung nasaan man si Papa ngayon, sigurado po ako na palagi niya tayong binabantayan. Kaya, Ma, palagi niyo pong pagmasdan yung paligid niyo ha. Kasi malay niyo, baka bigla na lang kayong kurutin ni Papa sa singit. Loko ka talagang bata ka. Tigilan mo na nga yung pananakot mo sa akin. Alam mo naman na matatakotin ako eh. Biro lang po. Gusto ko lang po kayo mapasaya. Pero alam mo, sa totoo lang, siguro matutuwa ako kahit papano kung magpaparamdam sa akin ng papa mo. Nang sa ganon, maramdaman ko man lang na kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. Pero Ma, anong gagawin niyo kung hindi na pala si Papa yung nagpaparamdam sa inyo? Huwag na nga lang natin pag-usapan ng papa mo. Mas lalo lang ako natatakot sa mga pinagsasasabi mo dyan eh. Sige po. Nga pala Ma, may gusto sana akong itanong sa inyo. Ano yun? Ngayon na wala na po si Papa, paano na tayo ngayon? Ay naku, alam mo, napag-isipan ko na yan. At huwag kang mag-alala, kasi naghahanap na rin naman ako ng trabaho. Naku, sana lang talaga at may tumanggap pa sa akin. Kasi alam mo naman, matagal din ako naging housewife. Kasi yung papa mo yung sumasagot sa lahat ng gastusin natin simulat sa pool pa lang. Actually, may naisip po akong mas magandang ideya. Ano yun? Sa tingin ko po mas makakabuti para sa atin na ibenta na lang tong kondo. Nang sa ganun, makapag-move on na rin tayo sa pagkamatay ni Papa. Hindi! Ho? I'm sorry anak ha kung napagtaasan kita ng boses. Pero hindi ako makakapayag na ibenta natin tong kondo. Ha? Bakit naman po? Hindi ko pa to nakukwento sa'yo. Pero anniversary gift ng papa mo sa akin tong kondo na to. Sa katunayan nga sa akin niya pa ipinangalan to eh. Ganun ako kamahal ng papa mo. Kaya hindi ako makakapayag na ibenta natin tong kondo. Hindi tayo aalis dito, dito lang tayo. Ma, alam niyo naman kung gaano kamahal yung condo juice dito. At isa pa, ang mahal-mahal kaya ng tubig dito. Alam niyo naman po na hindi residential rate yung tubig dito eh. Natatakot lang po ako na baka hindi niyo kayanin yung mga gastusin kung dito pa tayo titira. Anong akala mo sa akin inutil? Siyempre kakayanin ko to. Bigyan mo lang ako ng konting panahon at makakahanap din ako ng trabaho. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, may diskarte naman ako sa buhay, no? Pero may ipapakiusap sana ako sa iyo, nak. Ano po yun? Habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho, magtipid na muna tayo sa kuryente at tubig, ha? Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang naman to kasi pag nakahanap na ako ng trabaho, hindi na natin kailangan magtipid. Sabi ko naman kasi sa inyo, ibenta na lang natin tong kondo. Sige nga, sabihin na nating ibebenta natin tong kondo. Saan naman tayo lilipat, ha? Siguro mas makakabuti kung maghahanap tayo ng mauupahan na apartment. Ibebenta natin tong kondo? Tapos magbabayad ng upa buwan-buwan para sa isang apartment? Ano yun? Naku, wag na. Gagawan ko na lang ng paraan yung tubig, kuryente at condo juice natin dito. Pero kapag nabenta niyo po tong kondo, magkakapera po kayo. At hindi niyo nakakailanganin na maghanap ng trabaho agad-agad. Alam ko naman po na hanggang ngayon, nagluluksa pa rin kayo sa pagkawala ni Papa. At sigurado po ako na hindi niyo kakayanin kapag nagtrabaho kayo agad-agad. Levi, alam kong marami kang pagdududa at inaalala ngayon na wala ng papa mo. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi nandito naman ako para sa'yo. Gagawan ko ng paraan lahat ng mga bayarin at gastusin natin dito. At huwag ka mag-alala kasi hindi ka rin titigil sa pag-aaral. Igagapang natin yung pag-aaral mo hanggang sa makapagtapos ka ng kolehiyo. Naintindihan mo? Sige po, Ma. Pero lagi niyo pong tatandaan na pwedeng-pwede po kayo magpahinga kapag napagod kayo. Pinapangako ko rin sa'yo na hindi mo ako maririnig na nagre-reklamo. Responsibilidad kita, anak. At obligasyon kong pag-aralin ka at bayaran lahat ng mga pangangailangan mo. Maniwala ka sa akin. Wala akong hindi kakayanin basta para sa'yo. I love you, Ma. I love you too, anak. Sa kasamaang palad ay hindi pinalad si Mama sa paghahanap ng trabaho. Kaya unti-unting naubos ang kaunting ipon niya sa savings account niya. Dumating kami sa puntong hindi na namin nababayaran ang condo juice at may mga pagkakataon pang napuputulan kami ng kuryente at tubig.
Hindi na rin kinaya ni Mama ang gastos para sa pag-aaral ko sa pribadong eskwelahan. Kaya naman kinailangan kong lumipat sa public school para makatipid kami kahit papaano. Ilang beses ko nang sinubukang kumbinsihin si Mama na ibenta na lamang yung kondo dahil imbes na makatulong ay mas lalo lamang kaming nahihirapan. Pero sobrang sentimental si Mama. At kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin, ayaw niya talagang isuko o ibenta ang kondo na pinaghirapan ni Papa. Kaya naghanap siya ng ibang paraan para makabangon kami ng hindi kinakailangang ibenta ang kondo. Sa kabutihang palad ay nakahiram si Mama ng pera mula sa tita ko na nagtatrabaho sa US. At nang dahil po dito ay nabayaran namin ang mga utang sa tubig, kuryente at condo dues at pati na rin ang matrikula ko. Pero alam ni Mama na hindi ito pang matagalang solusyon. Kung walang kikilos, mauubos din ang pera at tiyak na sa kangkungan naman kami pupulutin. Kaya naman naisipan niya na mas mabuting magnegosyo sa loob mismo ng kondo para kumita at matulungan kaming makaahon sa hirap. Nung una kong marinig na balak ni Mama na magnegosyo sa loob mismo ng kondo ay medyo nag-alinlangan talaga ako. Iniisip ko kung sapat ba ang kikitain niya doon para makatulong sa mga gastusin namin. Pero sa kabila ng pagdududa, naisip ko rin na wala naman sigurong mawawala kung susubukan niya, Papa Dudut. Lalo na't nagpapakita siya ng determinasyon. Kaya naman minabuti kong pakinggan siya ng mabuti at suportahan muna ang kanyang pinaplano, Papa Dudut. Magluluto ako ng kung ano-ano tapos ibebenta ko. Sigurado po ba kayo dyan, Ma? Naman! Kaya nga ako ginawang housewife ng papa mo ng napakaraming taon kasi sarap na sarap siya sa mga niluluto ko. Maniwala ka sa akin. Maganda ang kutob ko rito. At saka isa pa, may natitira pa naman sa perang hiniram ko dun sa tita mo. Kaya yun na munang gagamitin ko para masimulan ko tong negosyo natin. Sige po, kayong bahala. Siguro blessing in disguise na rin na hindi ako natanggap sa mga trabahong pinag-applyan ko. Siguro nga po. Ay, siya nga pala, Ma. Paano nyo naman po ibibenta yung mga lulutuin nyo kung sakasakali? Sa totoo lang, yun nga rin yung iniisip ko Nakakahiya naman siguro kung kakatukin ko yung mga nakatira dito sa kondo, di ba? Magiging abala at perwisyo pa ako kung sakali. May naisip na po ako. Ano yun? Siguro ipopost ko na lang sa Facebook. Ay oo! Maganda yun, Nak! Sige, basta sa'yo ko na iaasa yung pagpo-post ng mga pagkain ibebenta natin, ha? Di uubra to. Wala naman kasi akong kaibigan sa Facebook na nakatira dito sa kondo Hala, paano yan? Sandali lang po. Sigurado naman ako may Facebook group tong kondo Ayos, eto po. Nahanap ko na yung group ng kondo. Pwedeng-pwede ko po i-post dito lahat ng lulutuin nyo. Mabuti naman pala kung ganun. Matagal na pala tong group na to? Ba't ngayon mo lang napansin yan? Sayang naman. Dapat pala noon pa natin naisip to. Wala naman kasi tayong paggagamitin itong Facebook group ng kondo nung nabubuhay pa si Papa. Di bali na. At least ngayon nandyan na yan. Magagamit na rin natin yan sa wakas. Huwag ka mag-alala. Marami na akong naisip na pwede kong lutuin at ibenta. Sa totoo lang po, maganda po yung naisip nyo. Alam nyo ba na tuwing umuwi ako galing eskwela, ang dami ko napapansin sa baba na bumibili ng pagkain sa convenience store. Tapos yung iba naman nagpapadeliver pa ng pagkain. Ay naku, sigurado ako na nagsasawa na yung mga yan sa pagkain galing sa restaurant. Kaya sure na sure ako napapatok tong naisip ko. Uy Levi anak, nakikinig ka pa ba? Ano ba naman yan? Para naman akong walang kausap dito Sandali lang po. Ano ba kasi ang ginagawa mo ha? May tinitingnan lang po dito sa cellphone ko. Ano ba? Mas importante pa ba yan kaysa sa plano nating negosyo? Ayos! Makakatulong sa atin to. Ma, tingnan nyo to. Bakit? Anong meron? Tingnan nyo po. Di ko alam na may GC pala yung kondo. At nakapasok na rin ako sa GC. GC? Anong GC?
Gift certificate? Si Mama talaga. GC po, as in group chat. Dito po pinupost ng mga nakatira sa condo yung mga gusto nilang ibenta. Ay, so ibig sabihin ba niyan? Marami ring nagnenegosyo dito sa condo? Parang gano'n na nga po. Tignan mo nga sa… Ano ulit tawag dyan? GC po. Oo, tama, ayan. Tingnan mo nga sa GZ na yan kung may nagbebenta din ng pagkain. Si Mama talaga. Anong GZ? GC po. Tignan mo na lang kasi. Gusto kong malaman kung may kakumpetensya ako sa pagbebenta ng pagkain dito sa condo kung sakasakali. Sandali lang ho. Hay, may bad news at good news po ako para sa inyo. Ha? Ano na namang paandar yan, Levi? Alin po yung uunahin ko? Yung good news o yung bad news? Alam mo, ikaw pinaglololoko mo ko eh. Sige na nga, unahin mo na yung bad news. Yung bad news po, mukhang marami kayong kakompetensya dyan sa plano nyo magbenta ng pagkain. O ano naman yung good news? Yung good news naman po, mas masarap po yung luto nyo kumpara sa mga binibenta dito sa GC. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Huwag ka mag-alala, kasi bukas na bukas pupunta na ako ng palengke at sisimulan na natin tong negosyo natin. Noong mismong araw na yon ay tinulungan ko si Mama kung paano gamitin ang group chat ng condo para makapag-post siya ng binibenta niyang pagkain habang nasa eskwela ako. Alam niyo naman po, pag medyo may edad na hirap na talaga sa mga bagay-bagay pagdating sa social media. Kaya naman tinuruan ko siya kung paano mag-picture at mag-reply sa mga inquiries. Buti na lang din at matalino si Mama, kaya mabilis niyang nakuha yung mga tinuro ko. Kinabukasan ay maaga pa lang ay lumuwas na agad si Mama papunta ng Cubao para bilhin lahat ng kailangan sa pagluluto. Mga ingredients, containers at kung ano-ano pa. At grabe po, hindi ko akalain na magiging hit yung mga niluto niya. Halos naubos agad lahat ng paninda niya. Ang saya-saya ko po kasi nakita ko kung gaano siya natuwa. Sobrang ganda ng feedback mula sa mga kapitbahay namin sa condo. Doon ko rin talaga na-realize yung kasabihang everything happens for a reason. Kasi kung natanggap si Mama sa trabahong inaplayan niya noon ay baka hindi na niya naisip na magnegosyo. Isa pa po sa mga dahilan kung bakit naging patok ang mga paninda ni Mama ay dahil sa simple pero lutong bahay na lasa ng mga ito. Sawa na raw kasi yung ibang residente sa condo sa mga fast food at mamahaling restaurant sa paligid. Kaya nang makita nila sa GC yung mga pictures ng pagkain ni Mama na mukhang masarap at abot kaya pa, bigla silang nag-order. Minsan nga ay halos hindi na siya matapos sa kakaluto at pagdi-deliver. Si Mama mismo ang nag-iikot sa mga units ng customers, dala ang food container at kanyang ngiti. At kapag walang pasok o kaya tapos na ang klasiko, ako naman ang tagahatid ng orders niya sa ibang units, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo rin pong dumarami ang suwerte namin. Dumadami ang suki ni Mama ng mga kapitbahay naming residente sa condo na halos araw-araw nang umu-order ng pagkain. May ilan nga po na tumatawag na agad kay Mama sa umaga para magpa-reserve ng ulam bago pa siya makapagluto. Ramdam na ramdam ko po na unti-unti na kaming nakakabangon mula sa pinagdadaan na naming hirap. Hindi na kami na-delay sa pagbabayad ng kuryente, tubig at condo dues. At unti-unti na rin pong nababayaran ni Mama yung perang hiniram niya sa tita kong nagtatrabaho sa US. Sa totoo lang, sobrang laki rin po ng tulong noong paglipat ko sa public school. Kasi dahil college na ako ay malaki talaga ang gastos kung ipagpapatuloy ko pa ang pag-aaral sa private na university. Kaya noong nakapag-decide na si Mama na ilipat ako, hindi na ako tumutol. Naiintindihan ko na kailangan naming mag-adjust para makabawi at ngayon masasabi kong tama ang naging desisyon namin. Pero tulad ng karamihan sa mga negosyo, hindi rin palagi mataas ang benta. Pagkalipas ng ilang buwan ay unti-unti naming naramdaman na medyo matumal na ang takbo ng negosyo.
May mga araw na konti lang talaga yung mga umu-order at minsan ay may pagkain na hindi na ibebenta at nasasayang. Naiisip ko rin na baka nagsawa na ang ibang customer sa mga paulit-ulit na luto ni Mama. Kaya nag-brainstorm kami ni Mama at napagkasunduan naming magdagdag siya ng bagong ulam, ibang putahe, iba't ibang klase ng luto para mas ma-excite ulit ang mga suki at baka bumalik yung mga hindi na masyadong umu-order. Pero ang pinagpapasalamat pa rin talaga namin ay kahit na may mga customers na nawala ay may ilan pa ring nanatili. Yung mga loyal na suki na kahit anong mangyari, araw-araw pa rin umu-order at laging may pa-thank you kay Mama. Sila mismo rin ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para magpatuloy kahit mahirap at kahit may mga pagsubok. Ma, tulungan ko na po kayo dyan. Ano ka ba naman anak? Di ba may exam ka pa bukas? Sige na mag-aral ka na muna dyan. Ako nang bahala rito. Si Mama talaga. Alam ko pong pagod na kayo, kaya sige na po. Sandali ko lang naman huhugasan tong mga to eh. Sige na nga, mapilit ka eh. Salamat anak ha. Maliit na bagay. May problema po ba? Konti lang kasi yung naibenta ko ngayong araw eh. Wag na po kayong magtaka. Ganyan po talaga kapag nagnenegosyo. Minsan matumal at minsan naman dumadagsa ang swerte. Mabuti na lang talaga at may naitabi akong ipon para sa mga bayarin dito sa kondo. Sana lang talaga at magtuloy-tuloy pa rin yung swerte natin dito sa negosyo. Kasi pag nawala yung swerte natin, nako, hindi ko na talaga alam kung saan tayo pupulutin. Tapos na po ako dito. Tatabihan ko na po kayo. Wag nga po kayo mag-isip ng ganyan. Sige po kayo. Kapag pinagpatuloy niyo yung negative na mindset niyo, talagang mamalasin tong negosyo natin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kaya nga po relax lang kayo dyan. Di ba napag-usapan na natin to noon na malamang humina yung benta nyo kasi nagsasawa na rin yung mga customers natin sa mga pagkaing niluluto nyo. Kaya nga eh. Di bali na lang. Bukas na bukas pupunta ako ng Cubao. Mamimili ako ng mga kailangan ko. Mag-iisip na rin ako ng mga bagong putahe. Para kahit papano bumalik naman yung sigla ng negosyo natin. Ayan, dapat ganyan lang po. Positive lang. Siya nga pala, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos lang naman po. Nakikita ko kaya yung effort at pagod nyo para lang mabayaran lahat ng mga bayarin dito. Kaya wag po kayong mag-alala kasi makakaasa po kayo na hinding-hindi ko pababayaan yung pag-aaral ko. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, mabuti na lang talaga at may mga natitira pa tayong suki. Nang dahil sa kanila ni minsan hindi tayo na zero sa benta natin. May mga tao talaga na hindi nagsasawa sa mga niluluto nyo. So sinasabi mo bang nagsasawa ka na sa mga niluluto ko? Parang gano'n na nga po. Aray! Ikaw kasi hindi kita pakainin dyan eh. Si Mama talaga, di na mabiro. Ayun na nga. Nagpapasalamat pa rin ako na kahit matumal ang benta natin ngayon, at least may mga suki pa rin tayo. Pansin ko nga po, lalong-lalo na yung Carlo. Grabe, sarap na sarap siya sa mga niluluto nyo. Sa puntong siya na mismo yung pumupunta sa unit natin para kunin yung mga in-order niya. Oo. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit palagi tayong may benta kahit papano. At yung mga niluluto nyo naman yung dahilan kung bakit di pa rin pumapayat yun hanggang ngayon. Ano ka ba naman, Levi? Yung bibig mo. Totoo naman eh. Alam niyo po ba na tuwing binubuksan ko yung pintuan, napapansin ko na kasing taba na niya yung pintuan. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo nga pagsalitaan yung customer natin ng ganyan. Tandaan mo, sila ang dahilan kung bakit nakakabayad tayo sa lahat ng mga bayarin natin hanggang ngayon. Kung sa bagay, ay nga pala ma, may papakiusap sana ako sa inyo. Ano yon? Sira na kasi yung school shoes ko eh. Kailangan ko sana ng pera pambili ng bago. Pero okay pa naman siguro yung rubber shoes mo, di ba? Yun na munang gamitin mo. Si Mama talaga, patawa. Di naman po pwede yun. Oh, ganun ba? Sige, sandali lang ha. Kukunin ko lang yung wallet ko. Sige ho.
Oh, eto. 2,000. Sandali lang, Ma. Patingin nga muna ako nitong wallet nyo. Oh, eto, bakit? Grabe! Ang daming laman na pera! Syempre naman. Talagang pinag-iipunan ko ang pangmatrikula mo eh. Oh, tanggapin mo na tong 2,000. Siguro sapat na yan para makabili ka ng bagong sapatos, ano? Okay na po to. Thank you. Hoy, tipirin mo yan ha. Bumili ka na lang ng murang sapatos. Tapos yung sukli, idagdag mo na lang sa allowance mo. Sige po. Noong araw na yon ay talagang nakita ko kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Mama para mabayaran lahat ng gastusin namin. Lalo na yung pang-matrikula ko. Kitang-kita ko sa kanya yung pagod pero ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Kaya doon ko ipinangako sa sarili ko na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos at makaahon kami sa hirap. At kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho at nakaipon na, ang una kong gustong gawin ay ipagpatayo si Mama ng sarili niyang negosyo, kahit maliit lang na karinderya. Pero sa ngayon ay magtitiis muna kami sa buhay sa loob ng kondo. Kahit na hindi madali ay pinipilit naming makaraos ni Mama. At sobra talaga akong humahanga sa kanya kahit may mga araw na matumal ang kita. Nagagawa pa rin niyang bayaran lahat ng kailangan naming bayaran. Kuryente, tubig, condo dues, pati ang panggasto sa pang-araw-araw. Siguro'y dahil ilang taon din siyang housewife. Sanay na siya sa pagtitipid at pagbabudget ng pera. Marunong siyang magtabi kahit konti lang ang kinikita niya. Ang totoo niyan ay naaawa na talaga ako kay Mama at may mga araw na kitang-kita kong pagod na siya. Halos hindi na makadiretso ng upo, inaantok na habang nag-aayos ng mga order at minsan pa nga ay halos wala nang ganang kumain. Pero kahit na ganoon, tuloy pa rin siya sa pagluluto at pagbibenta. Tahimik lamang siya, walang reklamo, walang hinihinging kapalit. Ginagawa niya ang lahat para lang may panggastos kami sa pang-araw-araw. At doon ko talaga na-realize kung gaano siya ka-resilient bilang isang ina. Kaya isang araw pag uwi ko galing eskwela ay kinausap ko na siya. Seryoso ako ng gabing yon at alam kong kailangan ko nang sabihin sa kanya yung plano ko. Isang plano na matagal ko nang iniisip pero hindi ko pa nasasabi noon. Kasi pakiramdam ko ay baka hindi pa ako handa. Pero ngayong nakikita ko araw-araw ang sakripisyo niya. Alam kong panahon na para makatulong ako sa kanya kahit papaano. Gusto ko nang ibsan kahit kaunti yung bigat na pasanin niya. Kaya buong puso ko siyang kinausap tungkol sa plano ko. Isang simpleng plano na sana kahit papaano ay makagaan sa pasanin na dala-dala ni Mama Papa Dudut. Sino yan? Ma, si Levi to. Pakibuksan yung pintuan. Ay, sige, saglit lang. Ma, may sorpresa po ako para sa inyo. Ano yun? Tingnan niyo po yung nakuha kong score sa exam namin. Patingin nga. Wow! 3 lang ang mali. Ang talino talaga ng anak ko. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ako napapagod sa pagbebenta ng pagkain. Basta Levi anak, ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo to ha. Siyempre naman po. Ako pa ba? Manang-mana kaya ako kay Papa. So sinasabi mo bang hindi ka nagmana sa akin kasi bobo ako? Si Mama talaga biro lang. Nga pala Ma, may gusto sana akong ipagpaalam sa inyo. Mukhang seryosong-seryoso ka sa sasabihin mo sa akin ha. Kinakabahan tuloy ako sa yung bata ka. Huwag po kayong kabahan. Ang totoo nga po niyan, para din naman sa ikabubuti niyo tong naisip kong plano. Bakit? Ano ba kasi yan? Ma, may nahanap po akong trabaho bilang part-time English tutor. Trabaho? Opo, trabaho. Napansin ko po kasi na
Palagi na lang po kayong napapagod kaya naisip ko na siguro kung magtatrabaho ako, magkakaroon na ako ng pera para sa tuition fee at allowance ko. At nang sa ganon, pwede niyo pong ilaan sa ibang bagay yung kinikita niyo sa pagbebenta ng pagkain. Hindi! Hindi ako papayag! Wag mong tatanggapin yung pagiging English tutor. Ano ba naman yan, Ma? Kumalma nga po kayo. Pasensya ka na. Pero hindi ako makakapayag sa gusto mo mangyari, Levi. Bakit naman po? Sigurado ako na maaapektuhan lang yung pag-aaral mo kapag nagtrabaho ka. At ayoko mangyari yun. Pero part-time lang naman po. Kahit na! Hindi ako papayag at hindi mo na rin mababagong isip ko. Ay, sayang naman yung inaalok sa akin na trabaho bilang part-time English tutor. Pipirmahan ko na lang yung kontrata at pwede na sana ako magsimula eh. Anak, I'm sorry. I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses. Pero kapakanan mo lang naman kasi ang iniisip ko eh. Bilang nanay mo, responsibilidad ko na siguraduhin na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi mo obligasyon yun. Kaya mag-focus ka na lang dyan sa pag-aaral mo. At ako nang bahala sa lahat ng gastusin natin. Ha? Sige na nga lang. Ay, nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Sandali lang, ha? Ha? Para saan po tong 3K? Dahil mataas ang nakuha mong score sa exam mo, ayan, idagdag mo yan sa baon mo. Ano ka ba naman, Ma? Kunin niyo po to. Ay hindi! Sige na, tanggapin mo na. Itinabi ko talaga yan para sa'yo. Pero mas kailangan niyo po to. Huwag kang mag-alala. Bayad na lahat ng gastusin natin dito sa kondo. Kaya sa'yo na yan. Sobrang wise niyo po talaga pagdating sa pera. Siguro ito yung dahilan kung bakit na-inlove si Papa sa inyo nung araw, no? Ay naku, tama ka dyan. Alam mo ba yung papa mo? Napakagastador noon. Kung ano-ano na lang yung binibili tuwing sumasahod siya. Pero syempre, nagbago ang lahat ng yon nung naging kami na ng papa mo. Talaga po ba? Oo! Kasi tuwing sumasahod yung papa mo, kinukuha ko yung buong sahod niya tapos binibigay ko lang sa kanya yung kailangan niya. Tapos yung natitirang sahod niya naman, ayun, dinedeposit ko na sa bank account niya. Kaya naman pala, parang hindi na tayo nauubusan ng pera ngayon. Ay naku anak, habang nandito tong maliit na negosyo natin, hindi tayo mauubusan ng pera. Akong bahala sa'yo. Ang totoo po niyan, hindi ko na nga alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan eh. Simula nung namatay si Papa, nakita ko po lahat ng hirap at sakripisyo nyo. At pinapangako ko po sa inyo na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, ibabalik ko po sa inyo lahat ng hirap at sakripisyo ninyo para sa akin. Levi, maniwala ka. Wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Kaya tigilan mo na yung kakaisip ng kung ano-ano, ha? At uulitin ko, hindi mo na kailangan maghanapan ng trabaho kasi obligasyon ko na pag-aralin ka. Ayoko magkaroon ka pa ng distraction pagdating sa studies mo. Sige na nga po, mapilit kayo eh. Habang nabubuhay ako, ipinapangako ko sa iyo na hindi na natin pagdadaanan yung hirap na pinagdaanan natin nung naputulan tayo ng kuryente at tubig dito sa kondo. Sobrang swerte ko po talaga kay Mama kasi gusto niya na mag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Alam kong mahal na mahal niya ako dahil kahit hindi kami mayaman, ayaw na ayaw niya akong pagtrabahuhin. Gusto niya na makapagtapos ako ng walang iniintinding ibang bagay. Pero kung gaano ako kaswerte sa mama ko, pakiramdam ko naman ay parang minamalas kami sa negosyo. Kahit na anong putahe na ang niluluto ni Mama, pansin ko na hindi na ganon kadami ang bumibili kumpara sa dati. Nalilito na rin ako kung ano pa mang pwedeng gawin o isuggest kasi halos lahat ng naiisip naming paraan ay nasubukan na namin. Pero hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ng negosyo namin. May kutob din ako na baka tumatamlay na yung negosyo namin kasi padami na rin ang nagbebenta sa group chat ng kondo. Sa hirap ng buhay ngayon ay hindi na rin nakakapagtaka kung marami nang gustong magbenta para kumita. Kaya talagang trumiple na ang mga kakompetensya ni Mama.
At nung narealize ko na baka hindi na talaga sapat yung kinikita ng negosyo ni mama para mabuhay kami sa pang-araw-araw, doon na talaga ako nakaramdam ng matinding anxiety. Alam kong magaling si mamang humawak ng pera at marunong siyang mag-ipon, pero ang pinangangambahan ko ay kapag naubos na yung ipon na yon. Sigurado ako, Papa Dudut, na talagang sa kangkungan na naman kami pupulutin ni mama kung magkakataon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang dami ko na talagang beses na pinakiusapan si mama na payagan niya akong mag-part-time. Gusto ko lang namang makatulong kahit papaano, lalo na at ramdam ko na hindi na rin kumikita ng maayos yung maliit naming negosyo. Pero kahit na anong pilit ko ay ayaw pa rin talaga ni mama. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi sa akin na siya na ang bahala sa lahat. At doon ako nagsimulang magduda. Bakit parang hindi man lang siya kinakabahan o nababahala? Halatang hirap na kami pero parang hindi man lang siya ninenervyos na hindi na kumikita ng maayos ang negosyo namin. Kaya habang tumatagal ay mas lalo akong napapaisip kung may dapat ba akong malaman. Hanggang sa napansin ko na palagi na lamang bumibili yung suki ni mama na si Carlo, yung medyo mataba at madaldal na lalaki na palaging bumibili ng pagkain sa amin. Halos araw-araw na siyang kumakatok sa unit namin. Minsan pa nga ay pumupunta siya sa unit namin ng 2 o 3 beses sa isang araw. Napapatanong tuloy ako kung bakit parang hindi siya nagsasawa sa mga luto ni mama. Pero binabaliwala ko na lamang at baka nga lang talagang mahilig siya sa pagkain. Kasi kitang-kita naman sa katawan niya na mahilig siyang kumain. Pero minsan, hindi mo talaga dapat binabaliwala ang kutob mo. Kasi isang araw pag uwi ko galing sa eskwela, nakita ko si mama at si Carlo na parang nakaupo sa kama. Parang natulala ako noong nakita ko sila na magkasama sa loob ng kondo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang sabay-sabay na bumagsak sa akin ang lahat. Yung gulat, hiya, sakit at sama ng loob. Lumayas ka dito! Anak! Napakababoy mo! Awa mo na, tama na yan! Huwag ka nang babalik ah! Levi, parang Hindi, awa mo na, sisiguraduhin tama ko na yan! hindi ka na makakahinga! Please lang! Naririnig ka ng mga tao dito sa kondo! Nahihiya kayo sa mga tao dito? Pero hindi kayo nahihiya sa ginawa nyo? Hindi ba nga nag-iisang taon simula nung namatay si Papa? Tapos ngayon nakikipaglandian na kayo sa ibang lalaki? Mahiya naman kayo, Ma! Maniwala ka sa akin, hindi ganun yun! Walang makakapalit sa Papa mo! Anak ng... Teka lang! Siya ba yung dahilan kung bakit hindi kayo nauubusan ng pera? Siya ba yung dahilan kung bakit hindi kayo nababahala kahit sobrang tumal na negosyo natin? Levi, anak, please, intindi mo naman si Mama. Hindi ko ginusto na mangyari to. Pero ginusto niyo na mangyari to, Ma. Sinabi ko na sa inyo noon pa man na magtatrabaho ko para kahit papano makatulong naman ako sa mga gastusin natin. Pero anong ginawa nyo? Paulit-ulit nyo ako tinanggihan. Tapos ngayon malalaman ko na binebenta nyo na pala yung katawan nyo para lang magkaroon ng pera. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. At bakit? Mahirap at masakit ba na marinig ang katotohanan? Ang katotohanan na binenta nyo yung pride at dignidad nyo para hindi na kayo mahirapan sa buhay. Siguro ko nabubuhay lang si Papa ngayon. Sigurado ko na magiging proud siya sa inyo. Sana lang talaga mutuhin kayo ni Papa. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa ikabubuti mo. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ibenta ang kaluluwa at dignidad ko para sa'yo. Yun na nga po yun eh. Mas pipiliin ko na lang na malugmok at maghirap tayo kaysa sa nakikipagtalik kakapalit ng pera. Pwes, pasensya ka na. Pero hindi ako makakapayag na maranasan mo ulit yung hirap na pinagdaanan natin nung namatay ang Papa mo. Awang-awa ako sa iyo noong mga panahong kinailangan natin magtiis sa dilim. Kasi wala tayong pambayad sa mga gastusin natin.
Ang totoo niyan, naging maayos naman yung takbo ng negosyo natin sa simula eh. Pero habang tumatagal, mas lalo naging malinaw sa akin na hindi na makakabangon ang negosyo natin. Kaya kinailangan ko nang gumawa ng paraan bago pa tayo tuluyang malugmok sa hirap. Kaya mas pinili niyo na lang na makipagtalik sa Carlo na yon? Siya ang unang lumapit sa akin, Nak! Tinanggap ko lang yung alok niya sa akin. Ah! Habang nagpapakabisi ako sa eskwela, wala ka ng ibang ginawa kung hindi magpakabisi kasama ang dugyot na lalaking yon. Sabihin niyo nga sa akin, Ma. Magkano bang binibigay sa inyo ng lalaking yon? Kapalit ng good time? 10,000? 20,000? 30,000? Magkano na lang ba ang halaga niyo ngayon? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin sa akin. Sabihin mo nang marami akong babae. Sabihin mo nang gahaman ako sa pera. Lahat-lahat na! Husgahan mo ako hanggang sa magsawa ka! Pero hindi mo pwedeng husgahan ang pagiging ina ko sa'yo kasi ginawa ko ang lahat! Lahat ng yon kasi gusto ko magkaroon ka na magandang kinabukasan! Tapos ngayon gagawin niyo ba akong dahilan kung bakit kayo nakipagtalik sa Carlo na yon? Ibang klase din kayo, Ma. Ang galing niyo magpalusot! Sa tingin mo ba, proud at natutuwa ako sa ginawa ko? Ha? Hindi! Labag sa kalooban ko yung ginawa ko, Levi! Pero tuwing nakikita ko na masaya ka at nakakapag-focus ka sa pag-aaral mo, kasi nababayaran ko na lahat ng mga gastusin natin dito sa kondo, mas pinili ko na lang na lunukin yung pride ko. Kasi ganun kita kamahal, anak. Handa akong gawin ang kahit na ano para sa'yo. Kailan mo yan, Levi? Kung binenta niyo na lang sana to noon pa lang, malamang hindi na tayo haabot sa ganito. Huwag ka magsalita ng ganyan. Regalo pa rin sa atin ng papa mo tong kondo na to. Ma, sa tingin niyo pa matutuwa si Papa sa mga pinagagagawa niyo dito habang nasa eskwela ako? Ayoko na. Suko na ako. Doon na po muna ako matutulog sa bahay ng kaklase ko. Please, huwag ka nang umalis. Pag-usapan naman natin na maayos to. Paprangkahin ko na po kayo. Unti-unti na po nababawasan ang respeto ko sa inyo. At kung magtatagal pa ako rito, baka tuluyan ko na pong makalimutan na nanay ko kayo. Aalis na po ako. At wala na kayong magagawa para pigilan pa ako. Sobrang sumakit talaga ang dibdib ko noong araw na yon. Hindi ko may paliwanag kung gaano kabigat sa pakiramdam ang natuklasan ko. Ang totoo ay diring-diri ako kay Mama sa natuklasan ko. Para kung binagsakan ng langit at lupa pero sa kabila ng galit. May parte rin sa puso ko na nakakaramdam ng konsensya. Kasi kung iisipin, kung hindi dahil sa akin, sa pangangailangan ko sa tuition, sa baon, sa mga bayarin, malamang ay hindi niya kailanman gagawin yung mga ginawa niya para lamang kumita ng pera. Dahil sa sama ng loob ay nakituloy muna ako sa bahay ng isa kong kaklase. Doon ako pansamantalang nanirahan habang sinusubukang ayusin ang sarili ko. Aaminin ko rin na noong mga panahong yon ay nalulung ako sa pag-inom. Parang gusto kong takasan lahat. Bumaba rin ang grades ko at halos napapaiyak na lamang ako tuwing naaalala ko yung mga huling away namin ni Mama. Hindi ko rin sinasagot ang mga tawag at text ni Mama dahil ayoko siyang marinig at mas lalong ayoko siyang makausap. Mabuti na lang talaga at mababait ang pamilya ng kaklase ko. Sila na muna ang tumulong sa akin. Binigyan nila ako ng pagkain, minsan po ay baon at paminsan-minsan pati allowance. Doon ko nararamdaman na kahit hindi mo kadugo ay may mga tao talagang handang kumupkop at umunawa sa iyo sa oras ng pangangailangan. Pero kahit na anong gawin ko para lumayo sa problema ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala kay Mama. Minsan iniisip ko kung kumakain ba siya ng maayos. Kung may sakit ba siya? Kung okay lang ba siya na mag-isa? Pero tuwing bumabalik sa isip ko kung ano yung ginagawa niya, kasama noong Carlo na yon ay biglang nababalot ulit ako ng galit at pandidiri
at parang pinipigilan ko na lamang ang sarili ko na maawa kay mama. Halos 1 buwan din akong hindi umuuwi. At habang lumilipas yung mga araw ay unti-unti ko nare-realize na baka nga kaya lang nagawa ni mama lahat ng yon ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Kasi noong nabubuhay pa si Papa, hindi kailanman nagloko si mama. Isa siyang mabuting asawa at ina. Kaya siguro sa gitna ng matinding depresyon ay napilitan siyang gawin ang mga bagay na hindi niya kailanman naisipang gawin para lang hindi ako malugmok sa kahirapan. At doon ko na napagtanto na kahit gaano kasakit at kahirap, kailangan ko na siyang harapin. Kailangan ko na siyang kausapin kasi sa kabila ng lahat, siya pa rin ang mama ko. Kaya nung medyo kumalma na ako ay nakapag-decide ako ng bumalik sa kondo para harapin ang katotohanan na matagal ko nang iniiwasan. Levi? Anak? Ma? Alam ng Diyos, kung ilang gabi ko pinagdasal na sana umuwi ka na. Pasensya na po kayo kung ngayon ko lang naisipang umuwi. Pasok ka. Kumusta ka naman? Ha? Ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Nga po pala. Ma, I'm sorry po sa lahat ng sinabi ko sa inyo bago ako umalis dito. Hindi niyo po deserve lahat ng mga sinabi ko sa inyo noon. Kalimutan mo na yon, Nak. Ang mahalaga ngayon, nandito ka na. Sana ngayon naiintindihan mo na kung bakit ko nagawa yon. Levi, anak, ayoko maranasan mo yung buhay na salat sa pera. Kaya ako nagawa yun. Dahil gusto ko na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. I'm sorry po kung pinagsalitaan ko po kayo ng masama. Aaminin ko po na hindi ko gusto yung nangyari. Pero alam ko rin naman po na wala kayong hindi kayang gawin para sa akin. Ma, naiintindihan ko na po kung saan kayo nanggagaling. At sa puntong ito, handa na akong ibaon ng lahat ng to sa limot. Thank you, anak. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya ngayon. I love you, Ma. I love you too, anak. Nga pala, nakapagdesisyon na ako. Ha? Ano pong ibig yung sabihin? Sa tingin ko, panahon na para magsimula tayo ng panibago. Pumapayag na ako sa gusto mo mangyari noon. Ibebenta na natin tong kondo. Ho? Seryoso po ba kayo? Pero akala ko ba ayaw niyong ibenta tong kondo kasi bigay ni Papa sa atin to. Wala na ang Papa mo. At kung naririnig lang tayo ng Papa mo ngayon, sigurado ako na may iintindihan niya rin kung bakit kailangan nating gawin to. Ang totoo niyan, dapat ibinenta ko na tong kondo nung namatay ang Papa mo eh. Kung tutusin, yung Papa mo lang din naman kasi ang dahilan kung bakit namuhay tayo ng marangya sa kondo na to. Wag po kayong mag-alala, Ma. Sigurado ako na hindi magagalit si Papa sa magiging desisyon natin na ibenta tong kondo. Anak, isa rin to sa mga dahilan kung bakit nagawa ko yung ginawa ko. Ano pong ibig yung sabihin? Nakita mo naman yung nangyari sa akin, di ba? Kinailangan kong kumapit sa patalim. At hindi rin ako nakahanap ng trabaho kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro kung nakapagtapos lang ako ng pag-aaral, malamang hindi mangyayari ang mga nangyari sa akin. Tapos na po yun. Wag na lang nating balikan. Pasensya ka na, anak. Pero yung tinutumbok ko lang naman dito, ayokong matulad ka sa akin. Kaya ako ginawa ang lahat ng yon kahit labag sa loob ko. Kasi alam ko na kapalit ng lahat ng sakripisyo ko ay ang magandang kinabukasan na naghihintay para sa'yo. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag, Ma. Alam ko na po kung saan kayo nanggagaling. At isa lang po yung napatunayan ko sa lahat ng to. Ano naman yun? Na handa kayong gawin ang lahat para sa akin.
Alam niyo po ba, nung nasa bahay pa ako ng kaklase ko, hindi po ako mapakali kakaisip sa inyo. Ma, pasensya na po talaga kung ngayon ko lang po naisipang umuwi. Ayos lang. Naiintindihan ko naman kung bakit pinili mo magpakalayo-layo. At isa pa, hindi mo kailangang humingi ng sorry kasi valid yung nararamdaman mo. Hindi madali para sa'yo yung natuklasan mo. At ang totoo niyan, dapat hindi mo na natuklasan pa yun. Pero anak, lagi mo ring tatandaan na handa akong magdusa ng palihim kumpara naman to sa ikabubuti mo. Pangako po na hindi ko na kayo pagsasalitaan ng masama. Pero may isang bagay lang po sana akong hihilingin sa inyo. Ano yun? Simula sa araw na to, sana po wag niyo na akong paglilihiman. Pangako yan. At ito ang isa pang ipapangako ko sa'yo. Simula ngayon, mamumuhay na tayo ng marangal at kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo. Siya nga pala anak, bago ko makalimutan. Ano po yun? Kapag nabenta na natin tong kondo, ayos lang ba sa'yo kung manirahan na muna tayo sa probinsya? Ano po bang plano nyo? Kapag nakuha ko na yung pinagbentahan nitong kondo, bibili tayo ng maliit na lupa at bahay sa probinsya. Tapos magtatayo ako ng maliit na karinderya doon para may pagkakitaan pa rin tayo kahit papano. Mukhang maganda yung naisip nyo, Ma. Pero anak, ayos lang ba sa'yo kung ililipat kita ng school? Siyempre naman po. Ang importante lang naman ay yung makapagtapos ako, di ba? Wala pong problema sa akin yan. Alam mo, nak, sobrang saya ko at bumalik ka na rin sa wakas. Ako din, Ma. Pangako ko po sa inyo na hindi na tayo magkakahiwalay. Payakap nga! I love you, Ma. I love you too, anak. Mahal na mahal kita. Sobra. Nagkabati rin po kami ni Mama, Papa Dudut. Hindi ito naging madali pero ramdam ko na pareho naming pinagsisihan ang lahat ng mga nangyari. At pareho rin namin gustong magsimulang muli. Umabot na rin kami sa punto na inayos na ni Mama lahat ng mga papeles para sa kondo. At sa awa naman ng Diyos ay naibenta rin niya ito at malaki rin po ang nakuha naming pera. Kasi nasa prime location po ang kondo, along EDSA po ito. Kaya mataas ang market value kahit papaano. Pagkatapos noon ay lumipat na po kami sa isang tahimik at maliit na bayan dito sa probinsya. Ginamit ni Mama ang pera para bumili ng maliit na lupa, bahay at para makapagsimula ng simpleng karinderya. Tahimik po ang buhay dito, Papa Dudut. Mas mura ang mga bilihin at higit sa lahat ay mas slow-paced ang takbo ng buhay ng tao. Nag-aaral na rin po ako dito ngayon sa isang state university at masasabi kong kontento na ako sa kung ano ang meron kami. Dito ko po lalong naunawaan ang mga aral na iniwan ng lahat ng pinagdaanan ko. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan ay ang huwag basta-bastang manghusga, lalo na sa sarili nating mga magulang. May mga desisyon silang minsang mahirap tanggapin o maintindihan. Pero kung bubuksan lang natin ang puso't isipan natin, makikita natin na ginagawa lang nila ang lahat ng yon dahil mahal nila tayo at gusto lamang nila tayong mapabuti. Kahit pa masaktan sila at kahit isakripisyo nila ang sarili nilang dignidad at kaligayahan. Para po sa lahat ng mga kabarangay ninyo na nakakarinig nito ay gusto ko lang pong iparating na sana'y iparamdam ninyo sa mga magulang ninyo na mahal nyo po sila. Yakapin nyo sila at pasalamatan nyo sila. At sigurado din po ako na kahit simpleng salamat ma o ingat pa ay malaking bagay na para po sa kanila. Dito ko na po muna tatapusin, Papa Dudut, ang kwento na ibinahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng buhay ko. Sana po ay mapili po ninyo ang sulat kong ito
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Levi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.